basta teacher, ang hanap niyan, syempre gwapong police, coast guard, sundalo, or seaman. Tama po ba, ma'am? Siguro laki ng insecurity doon sa sarili niya. Ano ka ba, kuya, ha? Kasali ka ba dyan? Pakita ka sa akin, dali. Titignan ko kung gwapo ka at kung ano ka. Para malaman mo kung ano nga. Sakit ng ulo ko. Nagpapahinga ako. But this comment caught my ire. Ha, ma'am, narito ka ata. Totoo naman kasi ang alin ba? Yung sinabi ng lalaki na ang hanap daw ng mga teacher ay gwapong policeman, coast guard, sundalo, etc. Kung yun ay totoo at nakita niyo na isa mga teacher, anong problema doon? Anong masama doon? Kahit ako may karapatan akong pumili kung sinong gusto ko. Hello? At kung magkataon na ganyan yung napili ko, problema mo. Mga insecure yata itong mga taong to eh. Ma'am, kung tatanungin ka sa pakikipag-jowa o sa pakikipag-live-in, sana masagot. Ewan ko, ikaw na lang tumimbang yung tanong mo. That behavior is not very teacher. So frustrated with this participant. Hi, kung sino ka man, hindi talaga kita kilala personally. I don't have to explain myself. Alam naman ng mga tao doon kung ano yung pinagdaanan ko. Tsaka, ikaw kaya yung lumugar sa akin. Hello? Diba, bawal magbikini ang mga teacher sa public? Bawal talaga magbikini kung ibabalandra mo, ang katawan mo, nang walang dahilan. Pero ang pagbibikini ko, on purpose. Check mo kaya ang profile ko. Ito ang latest update sa nawawalang beauty pageant contestant at guro sa Batangas na si Catherine Camilon na magpasanggang ngayon ay nawawala pa rin. Isang buwan na ang nakakalipas. 2 kasong administratibo ang kinakaharap ng pulis ng umano'y karelasyon ng nawawalang beauty queen ng Batangas na si Catherine Camilon. Sinabi umano ni Philippine National Police Internal Affairs Service Inspector General Alfigar Triambulo na kabilang sa kinakaharap ni Police Major Alan De Castro ay kasong conduct unbecoming of an officer. Bunga ito ng pakikipagrelasyon umano ni De Castro kay Camilon kahit na may asawa na siya. Ayon kay Triambulo, kung mapapatunayang guilty sa kasong administratibo si De Castro, masisibag ang pulis sa serbisyo at aalisin ang lahat ng kanyang benepisyo. Kabilang dito ang pagkawala ng kanyang retirement pay at hindi na rin papayagang magtrabaho sa gobyerno. Charge namin siya ng conduct unbecoming of a police officer. So, bago mag-end po yung November, maglabas na po kami ng recommendation. Kasi yun po yun naming time frame sa pagproseso ng kaso na yun. At doon sa mga impormasyon o mga nakalap na mga ebidensya, medyo mabigat po yung kanyang hinaharap na mga asunto. Kaya posible siya na ma-dismiss sa trabaho kung mapatunayan na itong offense na to ay kinagawa niya. Una rito, sinabi ni Criminal Investigation and Detection Group or CIDG Director Romeo Karamat na inamin ni De Castro kay PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. ang pakikipagrelasyon niya kay Camilon. Nasa summary dismissal proceedings na umano ang naturang kaso na inaasahang matatapos ngayong buwan. Ang ikalawang administratibong kaso na kinakaharap ni De Castro ay kidnapping at serious illegal detention kaugnay sa pagkawala ni Camilon. Nakaparehong reklamo na isinampa laban sa kanya ng PNP bilang isa sa 4 na person of interest. Samantala, ina ni Catherine Camilon na si Rose Manguera Camilon nagsalita na. Kumusta po ang pamilya ninyo ngayon? Ito ho, patuloy ho kaming naghihintay ng linaw sa pagkawala ho ng aming anak na kahit naman nga ho meron ng mga nalabas na balita na may nakita na ganyan, na babaeng duguan, pero hindi pa naman ho namin kinaklaro na yun ho talaga ang aming anak. Dahil hindi naman ho pa parang kita na mismo yung mukha niya, ang babae. Kaya sa isip po namin, sa puso namin, kami ho ay
naniniwala pa na buhay pa ho ang aming anak dahil hindi pa naman nga ho siya nakikita. Wala pa naman hong ibig ko sabihin yun yung talagang mismong nakita na, yung talagang siya. Opo. Naghihintay pa rin ho kami ng mas maliwanag at maayos na labas ng mga investigasyon, ng kung ano man po yung mga magiging resulta. Aho. Kumbaga, hindi pa tinatanggap ng inyong puso at isipan na si Catherine ay wala na. Siyempre, ako ho, bilang ina, kami Opo. bilang pamilya. Sobrang masakit po sa amin yung mga lumabas na balita na yan siya, ito yung nakita nila. Aho. Pero wala ho akong mismong, dahil ako ho, talaga hanggat maaari, pinaglalabanan ko yung pakiramdam ho ba na siya yan. Talaga kung tinatanggi ko ho sa isip ko, sa puso ko na hindi ho yun aking anak. Nanay Rosario, maipagparito ko, maitanong ko sa inyo, kailang gahon ninyo huling nakausap? Personal man o sa telepono ang inyong anak bago ho siya nawala? Bali yung October 12 na umalis siya dito noong hapon. Bali nag-unang nag-text pa ho siya sa akin mga bandang 7:26 po yata yun ng gabi na sinabi niya nandun siya sa Centro Mall. Inango, tapos nag-reply ho lang ako sa kanya ng okay. Tapos, noon mga bandang 8:30 ng lampas, ang ibiging ho yun, tumawag naman ho siya sa akin na yun ho yung sabi niya nandun siya sa park ng nasa Petron gasoline siya na nakapark, may hinihintay siya nakasama niya na yun ho yung huli naming pag-uusap sa telepono. Oho. Binanggit sa inyo nung huli ninyong pag-uusap kung sino yung kanyang iniintay sa park? Nung gabing yun, may binanggit ho talaga siya sa akin na pangalan, pero hindi ko ho matandaan. Pero ang sabi niya ho sa akin, ang sabi niya sa akin, babae. Na yun, at tinanong ko kung sabi niya, yun din ang nakakasama ko sa quarter. Dahil yun nga hong lagi niyang paliwanag sa akin ay, nandoon sila sa quarters ng Balikan Channel. Yun ho ang excuse niya pag ho siya'y nakikita dito sa bahay. Ano ho yung Balisong Channel? Bakit may quarter? Radio station ba yan? Radio station ho yun sa Batangas City na naging talent din ho siyang minsan doon. Kaya ho, pag siya'y nagpapaliwanag sa amin na siya'y aalis at doon ang punta, naniniwala naman ho kami. Okay. Bukod ho sa inyo, mayroon bang nakausap na kayo na kaibigan niya na tinawagan din niya bago siya tuluyang nawala? Ang pagkakasabi ho ng kaibigan niya sa amin, nung oras na hinahanap na ho namin si Kat, ay tumawag ho muna siya sa aking panganay na anak kung sa ate Humikat. Tapos ang sabi niya, meron mo daw siyang sasabihin importante. Then pagkatapos po noon, parang sa text message na lang ba kayo siyang nakausap? Sa messenger na lang ho sila nagkausap na nagsabi ho yung kaibigan na ito, ganyan, ang kanyang kikitain. Wala siyang ibang kinikita kung hindi yan. Yung sinabi hong suspect na yan. Yung barkada niya ang kumontak sa inyong isang kapatid na ate naman ni Kat. Okay, na sinabi ng kaibigan niya na walang kinikita yung inyong anak kundi yung pulis na suspect. Nay, hindi na ako mahihiyang magtanong sa inyo. Ano ba ang pagkakaalam ninyong kwento sa pagitan po ni Kat at noong pulis na sinasabi? Nung una, wala ho kaming alam dahil wala hong sinasabi sa amin ng aming anak na meron siyang karelasyon na ganyan. Noong araw, nung gabi ho na hanap kami dahil nagposto sa Facebook ang aming panganay, ang ate niya na nawawala, nasaan ka ba, Catherine? Tapos nagtawag na ho yung kaibigan niya na
ang sabi ho ay nag-message sa akin, parang meron ho silang conversation ng aking nikat, yung kaibigan niya, na sinabi dito kay King, na ito ang kanilang sitwasyon pag siya napunta sa Batangas, ito ang kanyang kasama, ito ang sinesend na message. Hindi ba parang yung message, nagpapalitan sila, uusap sila sa iMessage ba yun? Na yun mo, yung dinukumpuni yung aming anak doon sa kanyang kaibigan, yung kanyang kasaysayan doon sa Batangas, kung siya napunta doon, kung sino ang kanyang kasama, kung ano ang kanilang gayon, yun doon siya. So may kinukwento si Kat doon sa kaibigan niya, may nababanggit bang may relasyon sila nung sinasabing pulis na suspect? May mga picture ho na isinisend si Kat doon sa kanyang kaibigan na magkasama sila. Opo. Ganun. Meron bang nababanggit doon sa kaibigan o sa inyo, sa isa man sa inyong pamilya, na sa kanilang relasyon may pag-aaway sila, nagkakasakitan ba sila, anong mga pahiwatig tungkol dyan? Minsan ho, nung nakausap namin, yung kaibigan niya, parang may nakwento ho siya na nagkwento nga ho daw si Kat sa kanya na parang nagkukwento na parang siya sinasaktan, ganoon. Nag-inaho sa kanya ni Kat na pag sabi ko naman minsan nung sa bahay, may inano din naman yung pasa, pero hindi naman ho yung mismong maraming na. Siyempre kung yun ho naman sobrang dami na siya may mga ano-ano. Pagtatanong ako, meron din ho siyang ipinakita sa akin, yung aking anak, na sabi meron akong pasa, hindi ko alam kung saan nadali. Yun ho ang sabi niya. Saan parte ng katawan siya may pasa? Hindi ko na ho, sir, tanda hindi ko na ho tanda. Basta ang tanong lang ho niya sa akin, ang sabi niya sa akin ay, saan kaya rin nadali? Yun ho ang kanyang ano sa akin. Dahil siyempre, wala naman nga ho siyang sinasabi na, ito, may nananakit sa akin ganito. Wala naman ho siyang sinasabi dahil wala naman ho sinasabi sa amin kahit ano. Pero sa inyong pag-uusap bilang mag-ina, nag-open ba siya ng tungkol sa relasyon niya doon sa pulis? Wala ho, sir. Wala ho talaga. Wala siyang inaamin. Kung sa kanya ho kay Kato talaga, wala ho talaga kaming alam. Hindi rin ho ninyo siya tinanong, ano ba rin itong nababalita? May relasyon daw kayo ng pulis. Wala kayong natanong mo. Yung balita na hindi pa nasasabi sa amin nung kaibigan ni Kat. Wala ko talagang nagbabalita sa amin na ganito, may nababalita kaming ganyan si Kat. Pero wala naman nakakarating sa amin na ganun Dahil siyempre kung meron pero minsan nagtatanong din ako kay Kat. Sabi ko, wala ka bang boyfriend? Wala ka bang kinikita pag napunta ka sa Batangas? Minsan ko na ho yung naitanong sa kanya. Wala ka ba akong kinikita pag napunta ka sa Batangas? Nagtanong, ang sagot niya ho lang sa akin, wala. Sinong kikitain mo? Di siyempre yung mga kasama ko. Yan ho ang naging ano niya sa amin Yan ho lagi ang sagot niya sa amin na kahit na nga minsan. Ba't ka ba, iisipin niyo, ba't ka ba nandoon? Di mo may sinasabi siya na gano'n, may excuse siya sa amin. Kumbaga na may tiwala naman kayo sa inyong anak at kanyang sabihin, inagalang ninyo, tinirespeto. Sapagkat siya naman ay nasa edad na. Oo, yun ho ang aking katuwiran Ako sabi ko sa kanila, kahit dito sa aking panganay, kayo ay may sapat ng edad. Para hindi ninyo naman kung ano ang inyong ginagawa. Kaya nyo nang mag-desisyon para sa inyong sarili. Kaya ako'y naging maluag na sa kanila. Lalong higit kay Kat dahil ang sabi ko alam ko naman na may kakayanan siya para gawin ang mga bagay na alam niya. Sino ba pa talagang humanga sa kanyang abilidad bilang ganyan, nakakasali sa mga ganyan, kasi ang teacher, kaya ako'y malaki ang tiwala sa kanya. Na ano uling tinapos ni Kat? Ano po siya, teacher po siya. Tapos meron na po din siya. Tapos siya ay beauty titleist, beauty queen siya dyan sa Batangas sa atin, ano ho? Mahilig ko siyang sumali sa mga pageant kahit saan kahit hindi naman din medyo pinapalad rin siya, pero mahilig ko siyang sumali sa mga pageant. Ito bang sikat ay mayroon hong ginagamit na kulay pula raw ho na CRV? Wala ho, wala ho ang ginagamit niya hong sasakyan.
yun hong kulay gray na yun hong Nissan Juke. Yun hong naka post up mga sa Facebook na noon nang hinahanap siya, inilagay ho sa Facebook na yun ang sasakyan niya, baka may nakakakita. Pero wala ho yun siyang pula. Opo. Ano po itong sasakyang ito? Ito ho ba ay nabili niya? Personal ba niya ito? Paano siya nagkaroon ng Nissan Juke? Kung mamarapatin ninyo masagot itong aking tanong. Nung una inuuwi niya dito yan, ang excuse niya ho uling sinasabi sa amin, yung paliwanag niya sinasabi sa amin ay, ito ay pinahiram lang ito sa akin, nung kasamahan ko sa Balisong. Yun ho, siyempre, Balisong Channel, yun ho, yun. Ano pa ho, kahit medyo meron ho akong tanong, minsan ho, sasagot siya, na parang hindi ho akma doon sa tanong ko. Ngayon na ho, nung nagtagal na, nung naiuwi niya, dahil dati ho, iuuwi, tapos ibabalik niya doon, tapos pag-uwi niya, hindi na ho niya uli dala. Tapos nung may buwan na sinabi na niya na, ito ay nabili ko na, yun ho ang sabi niya sa akin, nabili na daw niya, doon sa kasamahan niya sabi. Tapos, nito nga hong nagkaganito na iyang sitwasyon niya, sinasabi din ho sa amin ng kaibigan niya na ito ho daw sasakyan na ito ay galing mismo doon sa suspect yan. At yun ho ang sabi ni Catherine. Na ibigay yun sa kanya. Kanino niya sinabi na yung sasakyang ginagamit niya na Nissan Juke na gray ay galing doon sa suspect? Kanino niya binanggit yun? Sa kaibigan? Hindi mo sa kaibigan. Lahat ho ng mga nailabas na mga alam namin na nalaman namin na nagkaroon na may relasyon niya, doon lamang ho sa kaibigan niya. Itong kaibigan ho niya ay co-teacher niya ba ito? Kaklase niya? Kababata niya rin sa inyo? Best friend niya ba ito? Ano ho, parang naging niya sa kapadyant din po. Kapadyant niya. Opo. Naging kaibigan niya sa... Yun nanay, yung pulang CRV na yan, nakikita ba, minsan ba nakita na ninyo yan dyan sa inyong paligid-ligid, sa tuy, o mayroon bang natatandaan kayo na inihatid yung anak nyo na yan, yung sasakyang yan ang dala? Hindi ho namin siya nakita dito, hindi ho namin nakikita na may naghahatid sa kanya na yung sasakyan na yan. Opo. Dahil pag sabi naman niya ho at minsan siya inihatid, ang gamit din ho daw ay yung kanyang sasakyan na ginagamit. Ganon. Na ang sabi pa po noon sa ibigan, na ang tanong po daw ni Kat sa kanya babayaran ko ba ito sa kanya? Hinuang doon sa suspect. Ang sabi naman daw ng kaibigan, bayaran mo para wala kang utang na loob. Kung hindi ka tinanggap po, di okay. Kung tinanggap po, di bayad ka. Yun mo ang naging pagi sa amin ng kaibigan niya. Pero iyon ay ikinukonsider noong pulis at saka nung anak ninyo na bigay sa kanya. Ang din po sa amin hindi sinabi ni Kat na bigay yun sa kanya Ang sabi niya ho sa amin ay binili niya. Binili niya, oo. Dahil siyempre, hindi naman ho siguro niya sasabihin yun sa amin dahil wala naman talaga siyang pinapaliwanag sa amin. Opo. Kaya niya ho yung nabili, nag-reloan siya. Hindi naman niya ho sinasabi na ay may nagbigay nito sa akin. At wala naman ho siyang pinapaliwanag na may karelasyon siya. Tapos ang lahat nga hong ito ay nalaman namin doon sa kaibigan niya na siya niyang pinagsasakitan. Minsan ba, Nay, ay may naghatid, halimbawa, may naghatid ba sa kanya dyan na naka-uniforme na mga pulis? May nagitaw ba sa inyo riyang mga naka-uniforme na tila umaalalay kay Kat? May mga pagkakataon bang ganon? O kahit dun sa mga pageant na sinasalihan niya? Dito sa bahay, yung ika ngayang mga ganyan na mga naghahatid na mga parang minsan ho, bali 2 beses na matagal-tagal na din ho, pero ngayong taon din ho lang na ito. Pero nakausap naman ho namin na parang sila ay nag-meet lang dito sa bahay. Magkaibigan sila, ay parang sinadyalaan sikat dito sa bahay para siya makita ng personal, na nakausap din naman ho namin dito. Yun, tapos meron ng isang beses din na
dinaanan lang ho daw siya para sila ay magkakilala, mag-hi ho sa akin. Yun lang ho, pero yan ho, sinabing karelasyon na yan, hindi ko ho yan nakikita. Ibang pulis ang dumaan sa inyo para makilala si Kat, iba? Ang sabi naman niya nga, yung parang mga kausap niya, mga kaibigan niya, nasa gusto na ng mamit, ng personal. Po siya minsan yung parang dinadaanan, may mga pinuntahan ho daw, gusto nang dumiretso dito para siya makita ng personal. So yung suspect na sinasabi ni minsan hindi ipinakilala o nagpakilala o isinama o nakarating sa inyo, walang kayong natatandaan? Wala akong ganun. Pero sa kwento ng kanya kaibigan, may relasyon si Kat at yung sinasabing suspect. Meron. At may nakwento ba na gusto nang makipag-break ni Kat? May nag-away ba sila na magwawalaan na sila? May ganun bang pangyayari raw? Diyan na sa bagay na yan, wala kami alam. Wala akong nakukwento sa akin si kaibigan niya o wala akong siyang nakwento sa akin na gano'n. Nung lumutang na yung mukha, pangalan ng police major na sinasabing siyang suspect, kumbinsido ba ang inyong pamilya na siya nga ang gumawa nito sa inyong anak? Wala na akong iba. Ano po ang inyong naging batayan para makumbinsi kayo na ito na nga? Dahil sa mga sinasabi sa mga sinasabi ho ng kaibigan niya at saka sa mga conversation nila na ipinapasa niya sa kanyang kaibigan, wala na akong iba. So kumbinsido ang pamilya ninyo na ang may kagagawan ng pagkawala ng inyong anak ay yung police major na sinasabi at inilutang na ng CIDG. Wala na akong iba. Okay. Nay, si Kat, ano ang talagang pangarap niya sa buhay na napag-uusapan ninyo, yung mga light moment ninyo bilang mag-ina, naglalambing sa inyo, gusto kong maging ganito. Ano yung pangarap niya sa kanyang sarili at sa inyo bilang pamilya? Si Kat po, responsable ho talaga yan bilang anak. Tapos sa simula ho, nagkatrabaho siya. Parang naging siyang breadwinner ho ng aming pamilya dahil yung ate ho niya medyo napatigil sa pagtatrabaho. Tapos siya ho naman, simula nung nakatapos ng college hanggang sa magkaroon ng trabaho sa private school, dire-diretso ho yan sa public na ito nga kung nasa public school na siya, lahat ng alam niya para matulungan kami. Siya ho ang magpaayos ng aming simpleng bahay na pag may pera siya galing sa sweldo, binibigyan niyo ako kahit kaunti-kaunti. Basta pagdating ho sa buhay pamilya, responsable ho si Kat. Pero pagdating ho dito sa bagay na nangyaring ito, wala ho siyang na-i-open sa amin kahit ano. Malambing ba siyang anak sa inyong mag-asawa, sa kanyang mga kapatid? Malambing ho alam ko ho sa kanya pag yung parang siya may wala sa mood, tahimik ko yan. Pero pag siya ay parang isip niya parang okay siya, siya ay daldal. Kwento siya ng kwento ng mga tungkol sa kanyang mga eskwela, kanyang mga estudyante, kukwento siya sa ate niya. Tapos kahit po sa akin, sasabihin niya, inay, tingnan mo yung mga eskwela ko, mga estudyante ko, magbibidyo siya. Ulit-ulit niyang ipakikita sa amin. Ilang magkakapatid si Kat? Dalawa lang ho sila. Yung kanyang ate, bunso pa siya. Bunso ho siya. Napakasakit nito, inay, babae, bunso. Ang ganda ng bukas na nag-aantay sa kanya. Ang ganda ng kanyang mga pangarap sa sarili at sa inyo, biglang kinuha sa malagim na paraan na hanggang ngayon na hindi pa ninyo nakikita. Kung siya'y nakikinig at siya'y buhay pa at siya'y may kapasidad pa na kayo'y marinig niya ng puso sa puso, ano ang gusto ninyong sabihin kay Catherine? Wala ho, anak, Catherine, Kat. Alam ko, ramdam ko sa puso ko na nandiyan ka.
Alam kong hindi ito ang panahon, hindi pa ito ang panahon para ikaw ay mawala sa amin. Basta maghihintay kami, hihintayin ka namin hanggang sa makabalik ka. At magsisimula ulit tayo ng mas maayos at magandang buhay. Yung marami mong pangarap, yung marami mong sinasabi sa akin na ganito, ganyan ka, ayan, gagawin uli natin sa pagbabalik mo. Mahal na mahal ka namin, anak. Gaano kahapdi, gaano kalungkot, kapait ang nararamdaman ninyo ngayon? Sa nararamdaman ko ngayon, talagang sobra kong sakit na yung luha ko, hindi ko na alam kung kailan siya lalaglag. Hindi ko na yun bang parang yung sakit na nararamdaman ko talagang pinaglalabanan ko dahil naasa ako na aming anak ay makakabalik ng ligtas. Tulong mo at awa ng Panginoong Diyos. Opo. Hanggat hindi ko nakikita ang aking anak na siya yan talaga, kung kahit meron ng mga ganyan ng mga nababalita, alam ko sa puso kong buhay ang aking anak. Yun ang ipinananalangin ko at ipinagmamakaawa ko sa Panginoong Diyos. Opo. Buhay ang aking anak. Nay, ano ang gusto ninyong sabihin at iparating sa taong gumawa nito sa inyong anak? Alam kong nakikinig siya. Baka nga ho nasa kampo, rami sila ngayon nakikinig at nanonood. Ano ang gusto ninyong sabihin mula sa iyo at mula sa inyong angkan? Sir, ako ito, kung sakali at maririnig niya, sa akin noon pa ho, sinabi ko na sa mga nakakausap ko, ang mahalaga hula ang sa amin ay ang aming anak. Makita namin siya, makabalik siya sa amin dito, ligtas, buhay. Kung ano man ang naging sitwasyon niya, sa amin ho, sir, wala akong magiging problema. Yun ho lang ang po pwede kong maipaabot sa kung siya may nakikinig. Siguro nga, ika nga ako bilang ina. Siya, wala siyang kahirap-hirap sa aking anak. Pero siguro, dumating sila sa puntong baka nga minahal niya din ang aking anak. Binigyan niya ng halaga. Ngayon ang masasabi ko hulaang makita namin ang aming anak, makabalik siya, ligtas, buhay. Tapos ang problema. Wala akong magiging problema dahil sa lahat po ay ang mahalaga hulaang ay ang aming anak. Mahalaga hulaang ay makabalik siya ng ligtas, buhay. Hanggang kailan kayo maghihintay? At kung hindi ba dumating ang panahon na makaharap at maiharap sa inyo ng buhay ang inyong anak, kayo ba ay handang makipagsapalaran sa husgado? Opo. Hanggang kailan ninyo iintayin yung sinasabi ninyong maibalik sa inyo ng buhay? Ako ho ay araw-araw ho ako simula nung siya'y mawala. Hanggang sa ngayon ho mahigit ng 1 buwan siyang wala. Araw-araw ho ako, sir, umaasa na siya'y babalik. Hindi ko ho alam kung hanggang kailan. Pero hanggat hindi ho siya nakikita, naasa ho ako, nananalig ho ako sa Panginoong Diyos na siya'y ibabalik sa amin ng ligtas. At handa rin kayong lumaban para sa katarungan? Handa ho kaming lumaban. Kahit kung pa... dadating sa punto na talagang yun ang kailangan, yun ho talaga, at hindi ho maipakita sa amin ang aming anak, handa ho kami. Kahit pa ang inyong kalaban ay isang police major na sinasabing siyang gumawa nito? Hindi kayo mangingimi, hindi kayo matatakot? Hindi ho. Dahil yan hong itong hamon na ito sa amin ng buhay, sa aming buhay, talagang kailangan hong mas maging matatag, kailangan hong mas maging matapang para sa katotohanan. Masakit man nga ho sobrang sakit. Okay. Kailangan ho namin lumaban. Kailangan ho namin ng kalinawan para sa aming anak. Alright, Nay. Kami po, ang aming himpilan, ako personal ay dinaramdam ko ang inyong dalamhati, pero hindi ako nakikiramay sa inyo sapagkat ako'y namamag-asa rin na buhay pa ang inyong anak.
Maraming salamat po. Salamat po sa inyong pagtitiwala. Salamat. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.